Ayun po. Anong sa tingin po ninyo doon po mga kabida, yung nangyari po? Sinadya kong binagsak yung mikropono o aksidente lang po yung pagkabagsak po ng mic o microphone, ano po, na? Yan po yung pag-uusapan po natin mga kabida dito sa aking vlog. Isang magandang umaga sa lahat at welcome po sa aking channel. Meron pong nag-viral na video kung saan po ay ginanap yung isang candidates forum doon ho sa Dinagat Island of Surigao. Yung candidates forum na yun ay inorganisa mga kabida ng Provincial Comelec Office. Inimbitahan yung mga local candidates doon at kabilang na po yung nakita ho natin sa video kanina na nagsalita si Congressman Alan Ecleo. Pero bago ho tayo magkomento at mag-react po mga kabida, ipapakita po namin yung full video kung saan po ay nagsasalita ito pong si Congressman Alan Ecleo. Narito po. Salamat. Uno, sukad sa pagpili ninyo kanakot isip kongresista niya itong 2019. Klaro na ang priority sa una kung hato sa pagkakaroon kaya ang pagbuhat ng maay. Mao nga kung kanasig is to do what a congressman should do. To make laws, especially local laws. We deliver basic services and provide a budget that will benefit Dinagat Islands and my fellow Dinagatians. Sa una ng termino, nakapagalaw o pundo kita o ayuda o benepisyo anak sa pagtabang sa atong mga katawhan di atong niyaging pandemya. We also passed Republica 11745 establishing our first LTO district office in Dinagat Islands and Republica 11736 establishing a motorized species hatchery in Basilisa. Sa ikaduhang termino, doble po lang tayo tungod kay dunay bagyong ulit. Inaro kita, isip ko sa kaisip, isip ko sa kaprobinsya, and our battle cry was Karug Dinagat. And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to build our homes stronger. Sa atong pagkaroon, kung may undang sa katao, ngayong malaw ang Republika 12032 nga nagbuhat sa kaubaliyon ng 48 days na Dinagat. Thank you so much to our member of the House of Representatives candidate. Ayun po. Ang tingin ko lang doon sa video na yon, parang sinadya yung pagbagsak po ng mikropono, Kasi prior doon ho sa pagkabagsak po ng mikropono, parang na-off yung mic, mga kabida, Parang na-off yung mic, tapos hindi pa po tapos nagsalita po itong si Congressman Ecleo, nagsalita na po yung host po, understandably, bawat forum kasi mga kabida, meron pong limit yung time po ng bawat kandidato, Kung nakikita po natin yung likod po ng stage, di ba, may clock yun, so meaning may time yung yung pagsasalita po ng mga kandidato, So siguro naubos na po yung time at siguro hindi pa po tapos po itong si Congressman Ecleo sa kanyang pagsasalita, biglang na-off yung mic at nag-back in po itong MC o yung host po. So baka yun yung ikainis po ni Congressman Ecleo at yun, binagsak niya yung mikropono. Halata naman po na binagsak niya yung mikropono Kasi kung sadyang nahulog lang po yun or aksidenteng nahulog lang po yun, mahalata mo man yun, kung aksidenteng nahulog yung mikropono, O di kaya, inabot niya yun doon sa kung sino man yung MC or host na yun, Pero ang ginawa po, binagsak niya yung mic,
Yun po. At hindi pa po tapos doon, umalis pa po, no? Itong si Congressman Ecleo po mga kabida. Siya yung, kumbaga, kung mapapansin po natin, yung mga nasa stage na mga kandidato, parang na-shock doon no, sa nangyari, ano? Okay? Actually, ang kasama doon po mga kabida, si Governor Demery, ano? Nilo Demery, at saka yung kanyang vice, na si Vice Governor Ecleo, at 10 ng mga board members ata yung iba, no? Andoon ho sa stage, ano? So, ano po yung take ko po dito, no? Kung okay lang ba yung nangyari? Tama ba yung ginawa po ni Congressman Ecleo, no? Para sa akin po, mali. Kung sinadya niyang binagsak yung mic po mga kabida, mali. Isang pambabastos yun, ano? Hindi lang po sa mga kandidato, kundi sa mismong provincial COMELEC, ano? Yung kanya hong ginawa. Kung sinadya niya yung binagsak ang mikropono, ano? Mga kabida. Kasi, normal kasi yan, gaya ng sinabi ko po kanina, normal kasi yan po mga kabida na may mga time limit yung pagsasalita po dyan ho sa mga fora, no? O forum, okay, na inoorganisa po ng Commission on Election, ano? Kasi kailangan yan para hindi ho ma-monopolize po ng bawat o ng kandidato yung stage, ano? Okay? Alam naman po natin pag kandidato kaya ho nilang magsalita kahit anong oras, ano? O ilang oras, ano po mga kabida. So may time limit talaga yan para mabigyan po ng sapat po na oras yung iba pong mga kandidato na nandoon, ano? Sa stage sa ginanap po na Himama 2025, ano po. Pero yung nangyari po, para po sa akin, ano kung sinadya talagang binagsak ni Congressman Ecleo yung mic, maling-mali talaga yon, no? Gaya ng sinabi ko po kanina, ang nabastos doon, hindi ho yung mga kandidato, hindi yung mga tao nandoon, kundi yung Commission on Election. Kasi sila yung nag-organisa ano? Okay? Sila yung nag-organisa doon ho sa forum na yon, ano? So, yun po, no? Hindi pa po kontento yung si Congressman Ecleo, ang sabi pa doon sa mga comments, nag-walk out daw, ano? Okay? Nag-walk out itong si Congressman Ecleo, no? Tapos siguro yung announcement po later kasi yung whole video, yung full video po mga kabida, hindi ko lang po ipinilabas kasi may music kasi sa dulo, no? Baka makapiright po tayo, no? So, doon ho sa dulo, may announcement doon na umalis po itong si Congressman Ecleo kasi may mga hinahabol pang mga appointments, no? Okay? Pero yung kanyang pag-alis, halata naman pong nag-walkout kasi yung mga kasama po niya dun sa stage. Like, for example, yung kapareho niyang may t-shirt, no? Sila mismo na surprise, no? Doon ho sa nangyari, ano? Di ba? Kahit na po yung ibang mga kandidato doon na shocked doon ho sa nangyari po, ano? Okay? So, yun po. Nag-viral po yung video na yon, mga kabida, doon ho sa ginawa po ni Ecleo, no? Actually, si Ecleo ay isa sa mga 215 congressmen na pumirma po sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, ano po, no?